Si Lord, kapag nakita ni Lord na ang papa mo, inaalalayan mo, nirerespeto mo, ibinibigay mo yung kaya mong care sa kanya, ikaw mismo, magpapadala si Lord ng tutulong sa'yo, na hindi manggagaling sa boyfriend mo, hindi manggagaling sa nanay mo, kundi magpapadala si Lord ng tao na tutulong sa'yo, para maabot mo yung mga pangarap mo. Ha? Ay, ang development mo, may kinang yung mata, no? Tapos malakas, tapos, busog, hindi siya mahina, tapos hindi na siya mukhang dehydrated. So, deal ka dun, Rose, na si papa mo ay mas bibigyan mo ng kaunting oras. Okay ka doon. Ayan. So, hindi ka muna umuwi sa inyo. Umuwi ka man, pero saglit-saglit lang. So, yan. Malaking development tayo sa'yo. Kasi nung nakaraan maputla, tapos parang, alam mo yun, para siyang kawawa na na parang wala na sa kanyang nagmamahal. Diba? Nakaraan. Pero ngayon, iba ang siglo niya. Tingnan pa, taas. Taas pa, taas. Ayan, sige pa, taas. Tapos yung isang kamay, taas. Yung isang kamay. Ayan. Ayan. Tapos binihisan mo na siya. Binihisan ko ng po. Tapos mamaya ko pa po siya bibihisan bago ako umalis. Kasi inuuna ko na yung assignment kasi bukas na po yung pasahan. May exam kayo eh. May exam kayo. Bukas na deadline ng papasa. Ayun mga ka-therapy, si Mary Rose naman po ay mahirap din naman talaga ang kalagayan kasi isa sa pinakamahirap na sitwasyon ng isang bata ay yung may broken family ka. No? Broken family means wala siyang katahimikan ng isip. Kasi hindi niya alam kung saan siya, kung doon siya, kung dito siya, kung kaliwa, kung kanan. Tapos may sakit pa si Tatay Jun. Tapos wala pa siyang permanent na allowance. Mahirap yon kasi nagwo-worried siya doon sa mga kapatid niya, sa kalagayan ng mama niya, tapos may kinakasama pa ang mama niya na hindi irresponsible din. 'Di ba? Irresponsible kasi ang mama mo ay hindi dapat nagtatrabaho lalo na may maliit. Tapos payat, 'di ba? Irresponsible, minsan lasing. Dapat siya ang good provider para si mama mo hindi na nagpapakahirap. So, yan, mga ka-therapy, ang kalagayan po ni Mary Rose, kung siya siguro si Mary Rose ay kahit papaano ay may magbibigay po sa kanya ng allowance niya, ay una ay pagagaanin niya ang buhay ni mama niya. Dahil baka si mama mo pinipilit na lang niyang magtrabaho dahil kailangan niyang isustain ang allowance mo, ang pagkain mo dito. Kaya napipilitan siyang trabaho ng trabaho. Ngayon, kung ikaw ay aalalayan mo si Tatay Jun dito, si mama mo, ang iisipin na lang niya ay mga pagkain na lang doon sa mga kapatid mo. At bawas na sa stress mo na nagbabiyahe ka ng gabing-gabi na, babalik dito, alam mo yung safetyness mo ay nawawala dahil iba ang ratsada ngayon sa kalye eh. Dahil ako nagmamassage ako, minsan sasakyan akong jeep tatay, hindi pa inakakaupo ka, sasampa mo pa lang ng jeep, tatakbo na. Tapos minsan nagpapatugtog ng napakalakas. Tapos rat-rat ang takbo. Paano kung may mabangga? Paano kung paano ang pasahero? 'Di ba? Ganun ka delikado ang lansangan dito sa Pilipinas. Dapat may limit lang sila ng speed ng sasakyan pero lumalagpas sila doon dahil naghahabol ng pasahero. Pag nakasakay na ang pasahero, rat-rat na. Pero pag wala pa silang pasahero, hihintuan nila ang bagal-bagal. Once na pick up na nila ang pasahero, wala na silang ingat. Kaya yun ang nanganganib si Mary Rose. Tapos, alam ko na ang mama mo ay sobra kang pinupukusan dahil ikaw ay malapit ng graduate ng high school. No, sa'yo talaga siya yan nakapokus dahil ang iniisip ng mama mo, pag graduate mo, gagaan ang buhay nyo. Kasi pwedeng magtrabaho ka na, makatulong ka. No, kaya iwasan mo muna ang boyfriend. Kasi, ang pagbo-boyfriend ng maaga, makakaalis siya ng pag-focus mo sa pag-aaral. Beside doon, yung mga ganyang edad, teenager, hanggang 20 years old, mapusok yan. Ano mapusok? Pwedeng yung bugso mo ng damdamin, ma-out of control ka. Tapos, kaya yung ibang kabataan, maagang nabubuntis, maagang napapariwara, kasi pumapasok agad sa relasyon ng pagbo-boyfriend. At karamihan ng broken family, ganun ang nangyayari. Nagiging takbuhan nila ang boyfriend nila. Di ba, Tay?
nagiging takbuhan nila ang boyfriend nila. Iniisip nila, pag may boyfriend sila, gagaan ang buhay nila, may tutulong sa kanila. Pero, kalagitnaan nun, pag na-inlove ka, na out of control ka, may dumagpas kayo sa limitasyon nyo bilang mag-boyfriend, ang nangyayari, nabubuntis na maaga, hindi pa graduate. Ganon. Kaya, hanggat kaya mong, ang isipin mo na lang yung sitwasyon ng parents mo. Si mama mo at si papa mo, ano ba nangyari? 'Di ba? Walang stable na trabaho, si mama mo nangangalakal. Kasi ang boyfriend, sa una lang yung mga feeling in love na yan. Pag matagal na kayo, naglalabasan ng ugali, nadi-discourage ng isa't isa, naghihiwalay. Kagaya si mama mo, siguro akala nyo perfect na si Lolong. 'Di ba? Kaya nagtiwala siya na makakatulong sa mga anak niya. Pero ang nangyari, lalong bumigat ang buhay ni mama mo. Kasi nagbuntis siya eh. Nagkaroon siya ng mas malaking obligasyon. Pag ang babae, halimbawa ikaw ha, ng boyfriend ka, na-stress ka, kakairita tong buhay na to, lalayas na ako, sasama ako sa boyfriend ko, sumama ka ngayon. Akala mo naman perfect yung sinamahan mo. Eh, tamad pala, walang trabaho, tapos nabuntis ka ngayon, halimbawa lang nabuntis ka, yung sarili mo lang dapat ang iintindihin mo, magiging anak mo na ang iisipin mo, yung sarili mo, mawawala ka na sa focus mo, mawawala na yung ganda mo, mawawala yung kabataang itsura mo, magmamatured ka, kasi nagkaroon ka ng dagdag na responsibilidad. Unlike ng ganyan, nag-aaral ka, boyfriend, hanggat maaari nga out muna yan, kasi nakikita mo yung lagay ng pamilya mo eh. Boyfriend ko po kasi, may boyfriend ko per LDR po, parang mas malayo siya, o, paano kung biglang sabi niya, ay Rose, napagod na ako dito sa probinsya, gusto ko lumabas ng Maynila, pwede ba sunduin mo ako? Pero may trabaho siya. Kahit may trabaho ang tao, baby, kahit hindi mo kasi masabi pero kagabi kasi yung nakakaintindi lang sa akin boyfriend ko, yung family ko po kagabi, nag-aaway na po kami about dito kasi sabi po ni mama na wag na daw pumunta doon, mag-stay na lang daw, alagaan ko lang daw si tatay, tinulog na daw sila isipin. Pero hindi po nila alam na iniisip ko sila kahit gabi na pupunta ako doon. Matingnan ko lang sila, tapos maano lang ng baon, tapos binabantay ko din si tatay. Inaalagaan ko din sila. Parang magabi po, nag-away po kami ni mama. Pinento ko na yung hirap ng side ko. Then sabi niya, kung ganun lang daw, si tatay na lang daw yung alam ko, huwag na daw pumunta doon. Mali din yun kay mama mo. Kasi nga, may mali siya doon. Dapat, hindi kanya yung parang masyadong pinipwersa na magbigay ng oras sa kanya kasi siya ang pumili ng sitwasyon niya ngayon. Pero sinabi ko naman po, madami naman po. Ako nag-iisa lang doon, tapos tatay niyan pa, tapos ikisip na pinag-prepare sa pag-aaral ko pa. Sabi niya, wag na daw pumunta doon. Parang insure po sinasabi nila na, parang yun lang naman, parang kaya ko naman. Ako na nga lang dito nag-iisa, ang dami-dami niyang doon yung mga kapatid ko, pwede naman niya utusan. Kaya yung dahilan po, nag-away po kami. Gusto niya po kasi tulungan ko siya, nahihirapan din ako. Tapos sabi niya, wag na daw po pumunta doon, pero pupunta pa din po ako. Ano lang yun, nadala lang yun si mama mo ng bugso ng damdamin kasi hirap na hirap siya sa kalagayan niya ngayon. Pero sa totoo lang, ang mama mo, pag naranasan pa niya ang sobrang hirap ng sitwasyon niya ngayon, dyan sa kanyang kinakasama na irresponsable, siya na mismo ang lalayo dyan eh. Siya na mismo ang lalayo. Siya na mismo ang magkukusa na hindi na siya magpapadagdag ng anak. Kasi alam niya ang hirap, pero kung lagi kang nakaalalay sa kanya, nag-aalaga ka ng kapatid mo sa kanya, lagi kang nag-aalala para sa kanya, magiging magdidepende siya sa'yo. Magdidepende siya sa'yo na ay, nandyan naman si Mary Rose. Ay, kahit magbuntis ako, pag tinawag ko naman si Mary Rose, andyan agad. Ngayon, tiyatsagaan niya pa rin yung kanyang kinakasama kasi naaalalayan mo siya eh. Pero pag naramdaman niya mismo sa sarili niya na ay, hirap na ako, suko na ako, kailangan ko na tong layuan tong taong to. Kagaya niyan, gusto ni mama mo, pumunta ka doon. Lasing ang stepfather mo. Ano ang pwedeng mangyari kung lasing ang stepfather mo? Ang laki-laki pa ng katawan ng stepfather mo. Hindi nga po, lasing ko naman po. Pag sinisigawan niya po, tinatanggal ko po yung respeto ko sa matanda. Ayaw ko kasi sisigawan ako, tapos bigla niyang mumurahin si mama. Sabihin po natin na, stepfather ko lang po siya. Kahit stepfather ko sila, may respeto, pero nawawala yung respeto ko, lalo na pag binabasta
sabatan din ang sakit. Alam mo, sa totoo lang, Mary Rose, yung nakikita mo ang pag-uugali ng stepfather mo, dapat si mama mo mismo ang lumayo sa kanya para proteksyonan kayong mga anak. Sinabihin ko na din po siya. So, ilang beses na po nagsabi sa kanya. Parang sa kanya na lang po kung makikinig siya. Oo. Kasi ang nangyayari, nalalagay ka sa panganib eh. Dahil kinikip niya yung kanyang kinakasama doon, tapos papupuntahin kanya doon, nasaan ang safety nest mo doon? Doon ka matutulog. Saan ang safety nest mo doon? Eh kung siya nga, hindi niya makontrol ang pag-uugali ng kinakasama niya, paano pa yung pag-uugali nun sa inyo? Lalo na puro kayo babae. Dapat nga ang mama mo hindi na nag-asawa eh. Kasi puro kayo babae. Delikado. Hindi mo ba nababalitaan yung ibang sariling ama ginagahasa ang anak? Pareho lang tayo may stepfather. May stepfather din ako. Pero hindi naglalasing. Nagsusugal lang. Sabong. Pero never akong tumira sa kanila. Never akong sumama sa kanila kasi iba eh. Nagsulo sila ng buhay eh. Pero nung nagkasakit ang nanay ko, inalagaan ko siya. Kahit iniwanan niya kami. Broken family kami. Na namuhay ako sa ibang tao. Sa edad kong 11 years old, umalis na ako sa pamilya. Sa ibang tao ako lumaki. At natuto ako. Kaya ikaw, ang maipapayo ko sa'yo dahil pareha tayong bunga ng broken family. Focus ka sa sarili mo. Kung paano mo maitawid yung pag-aaral mo. Huwag kang munang maglagay ng boyfriend. Kasi ang boyfriend, magko-comfort lang yan sa'yo. Pero darating ang time. Pag kayo ay inabot ng tawag to, yung parang out of control sa sarili, magkakaroon kayo ng maagang responsibilidad. Pero hindi naman sinasabi ko po na, magkakaiba po kasi tayo. Sa akin po, okay lang po sa mga boyfriend kasi yung boyfriend ko po, siya na lang po yung nagpapaliwanag sa akin about to sa ginagawa ng mga family. Sabagay, kung yan ay nakakagaan talaga ng loob mo, nakakagaan talaga ng loob mo yan, alam mo naman ang limitasyon mo. Kasi 16 ka pa lang eh, hindi ka pa ganun ka-mature mag-isip. Sinabihan po ako niya, kapag gabi po, narinig niya yung pag-aaway namin. Sabi niya, bakit ganun ko yung magulang ko ba? Bakit ganun? Tapos, naririnig niya yung mga sinasabi ko. Hindi naman sa nagmumura sa mga magulang. Hindi ko kasi nagmumura. Parang, minsan po nawawala na ng respect. Kasi nasabihin niya na, tama na daw, hayaan ko na daw. Tapos, a-advise siya na, kung ganun lang din naman na para bang, may trabaho po siya. Minsan, nagbibigay po siya ng sa pambili. Gcash, gano'n. Siya na po yung gumagastos. Kasi sa about po sa family ko, naririnig niya yung pag-aaway namin. So, nag-advise po siya. Sabi niya nga po, huwag na muna ako pumunta doon. Kaya ngayon, kahit sinabihin niya po, pag pupunta pa din ako. Kasi, inisip ko na Yan. Ayan mga ka-therapy, ang kalagayan po ni Mary Rose ay nakikita niya ang kalagayan ni Tatay Jun at malaki talaga ang maitutulong ni Mary Rose sa kanyang ama kung siya ay madalas na mas matagal ang oras niya dito. Meron pa po siyang kapatid na special child, si Casey, na mas matanda sa kanya, hindi nakakapagsalita, halos ay nang umuwi at siya ay nagwo-worried na siya ay nasa labas, kaya minsan ay sinusundo niya pa para makabalik dito. So, hirap din po siya mga ka-therapy at kung matutulungan mga ka-therapy si Mary Rose na magkaroon ng allowance niya sa pag-aaral, ay malaking tulong sa kanya yon. Malaking tulong sa pag-i-stay niya kay Tatay Jun. Magiging kabawasan po ni Mami Angelica sa paghahanap buhay para masustain siya. Kasi ang alam kong focus talaga ng mami niya ngayon, si Tatay Jun po ay, si Mary Rose ay makatapos. Yan lang ang nasa mindset ni mama mo. Pero syempre, kahit makapagtapos ka, may buhay ka pa rin haharapin, Rose eh. Sarili mo pa rin buhay yun eh. Hindi mo pa rin masasabi na yung full na obligasyon ay ibibigay mo sa nanay mo. Mary Rose, dahil mahirap po talaga ang lumaki po sa hindi maayos na pamilya, broken family, lalo na kung ang parents naman ni Mary Rose, ang kanyang ina naman ay nagkaroon ng mabigat na responsibilidad dahil sa kanyang mga desisyon na pagkakaroon ng asawa, ng anak, pagdagdag ng anak, doon po ay bumibigat ang kanyang buhay. At pati ang mga anak niya ay nagsasuffer na imbis na si Mary Rose ay nag-aaral lang, na i-enjoy niya yung kanyang kabataan, na i-enjoy niya magkaroon kahit papaano ng mga kaibigan na
nagkaroon siya ng oras sa pagkakaroon ng mga maaayos na kaibigan, ay nawala na po sa kanya yun mga ka-therapy. Kaya mahirap din ang pinagdadaanan ni Mary Rose. Tapos ikaw, Tatay Jun, wala man si Mary Rose o nandyan, as long as may tubig ka dyan, uminom ka, may pagkain ka, kumain ka. Ang hirap yung si Mary Rose nasa school, nag-aalala si tatay baka hindi pa kumain. Sikapin mo na ipakita mo sa kanya na, ay Rose, anak, kinain ko na yung pagkain, huwag ka mag-alala sa akin, busog ako. Ba, ganun tay? Ganun din sa tanghali, ay Rose, kakain ako Rose ng 12. Magsasabi ka sa kanya kung kumain ka na or hindi na. Pag walang tubig Rose, wala tayong tubig, kailangan lumakas ako. Ganun lang. Rose, salamat. Nagpapasalamat ako at ikaw ay nagkaroon ng oras kay Tatay Jun at nakikita ka ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Mas alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo kaysa sa akin. Ako, nalalaman ko lang ang pangangailangan mo pag pumunta ako. Pero si Lord, kapag nakita ni Lord na ang papa mo, inaalalayan mo, nirerespeto mo, ibinibigay mo yung kaya mong care sa kanya, ikaw mismo, magpapadala si Lord ng tutulong sa'yo na hindi manggagaling sa boyfriend mo, hindi manggagaling sa nanay mo, kundi magpapadala si Lord ng tao na tutulong sa'yo para maabot mo yung mga pangarap mo. Ha? Kapag lumusog na si Tatay Jun, titingnan natin kung paano tayo makaka-request na magkaroon ka ng ilaw sa loob. No? Kasi ang hirap ng galawan mo doon, wala kang ilaw. O kahit yung rechargeable lang pala, may charge na ilaw diba? I-charge mo lang, oo, i-charge mo lang yun, para siyang ilaw, pero i-charge mo lang, pag na full charge na siya, pwede na siyang gamitin doon, naliwanag yun. Ay, maganda sana kung meron ka, para hindi ka mahirapan mag-review. Pero ngayon, hanggat kaya mo, dito ka muna kay tatay mo mag-review. No, kasi maliwanag. Natay, okay na? Malakas ka. Magsalita, sabi mo nga, Merry Christmas! Merry Christmas! Pero yan, okay na? Okay, yan. Rose, therapy, tuloy na po tayo at busy si Rose gagawa ng assignment. O, sige tayo, palakas ha, palakas para maganda ang Pasko mo. Na, sama-sama kayo ni Casey dito. Sana bumalik na si Casey, ano? Okay, sige. A few minutes later. At ayan nga po mga ka-therapy, ay dito naman po tayo kay Ganda. Dahil nung nakaraan po ay namumroblema sila sa bills ng tubig. At sila nga po ay mapuputulan kapag hindi nila nabayaran ang kanilang bills na nagkakalagang 1,500. So, lahat po sila dito, pati sila Tatay Jun ay maapektuhan kapag naputol po ang supply ng tubig. Ayan, kausapin po natin si Mami. Nung nagsahod na po siya ulit, hindi naman po naibigay kasi hindi naman po sinahuran. Kaya iyak po talaga ako nung isang araw kasi nahihiya po ako dun sa may-ari baka biglang putulan po kami. Oo. Kaya ang hirap pag ang tubig niya ay naputol. Kaya po, ngayon sabi mo, di baling kuryente ang maputol, wag lang ang tubig. Kasi talagang... Kaya sobrang sama po talaga ng loob ko. Kaya pag naputulan talaga ng tubig, naku, wala. Oo. Wala talaga. Mahirapan kayo. Sobrang mahirapan, lalo po ako. Kasi may baby ako. Oo. Tapos na, kawawa yung mga kapitbahay ko. Oo. Walang maigibay. May maigibay naman po sila, kaya lang mahirapan sila. Hindi naman ipapayag yung iba na mag-host sila. Oo. As in, hindi na sila nagpapaigib ng iba, di ba? Kaya ikaw na lang ang pinayagan niya, ikaw na lang ang magpaigib. Kaya nahiya naman po akong lumapit sa kanila na tulungan ako kasi nagbabayad naman sila. Ito lang po si Apple ang date magbayad. Ayan, mapuputulan pala kayo ng tubig. Ganda. No? Pero nakiusap naman po ulit ako na ilang days ang binigay sa inyo? wala naman, hindi naman po nag-reply. Ibig sabihin galit po yun pag nag-reply. Kaya sabi ko, sana po huwag po kayo magalit. Sabi ko, gawaan ko na lang po na parang o kaya baka po pwedeng makahabol po tayo bukas kasi total Sabado na rin naman po. Oo. Uwi na rin po yung asawa ko. Hindi ko na pero gumagana pa naman itong tubig na so ibig sabihin nag-aabang ka na lang kung kailan wala nang tutulo. Ibig sabihin naputulan na kayo. So ayan mga ka-therapy, medyo nagipit po sila mami. Kaya
ang tubig po nila ay nanganganib na maputol sa halagang 1.5 ang bill nyo. No? Lalo na si Ganda ang nagbibigay kay Tatay John ng mainit na tubig palagi. Ngayon, laging puno ang tubig ni Tatay John. Sana Ganda may magtulong sa inyo, no? Sa bill nyo, sa tubig. Nagkakahalaga po ng 1.5. So, sana ay hindi kayo agad-agad putulan. Kasi, ayan, napakahirap mga ka-therapy ng walang tubig talaga. Napakahirap. At kung maputulan sila, napakalayo ng iigiban nila. Opo, sobrang layo. Di pa naman papayag na magpahos. Kawawa din naman yan. Yung siya baby, nanggigigil naman ako dyan sa baby na yan. Kawawa naman yung pag naputulan ng tubig. Ayan. Ay, kawawa yan. Buti nga may kuryente na, tapos mapuputulan pa ng tubig. Tubig naman ang problema ngayon. Ang pogi-pogi naman. Lalaki ba yan? Opo. Ang pogi-pogi naman yan, Pati ito ang gagwapo ng mga anak nyo, ano? Gusto ang ganda-ganda, So, weekly umuwi ang asawa mo? Opo. Weekly. So, ayun mga... Yung pinadala nga po niyang pera kulang pa. Pagkain lang yun. No? Ayan mga ka-therapy, kung may nais pong tumulong kinaganda, ay mag-comment po kayo below mga ka-therapy at ipapaabot po natin yan. At sana nga po ang tubig nila ay hindi sila naputulan. Dahil napakahirap po talaga ng walang tubig. Number 1 yan. Pati ang paglilinis ng bahay, pagluluto, maaapektuhan. No? Pati ang kalinisan. No? Ang sipag ni Ganda, nagtutupi ng mga damit. Medyo lumakas na si Tatay John. Opo. Kasi pinakiusapan ko si Mary Rose na huwag mo bigyan ng oras si tatay niya. Pinapakain niya po yan. Oo. Sasaing niya. Kaso na niya. Pinaghugas niya yung maganda. plato. Nililinis na niya si tatay. Kaya nga. Ayan, tuloy mo na ako ha. Ayan mga ka-therapy, problema sila Ganda. May 1.5 po silang bill ngayon sa tubig at nagamit nga po nila dahil hindi sila sumweldo. Tapos nung araw ng sweldo, hindi pa rin nabigay ang sweldo. Delay. Napakamahal ng mga bilihin dito sa Pilipinas. Kaya kahit mag-minimum ang range mo dito, kapos pa rin. No? Sipag ni Ganda, nagtutupi ng damit. Tinrain mo talaga tong anak mo. Kinakausap mo sila na dapat ito ang gabi nila. Nagtutupi, nagkaganyan. Talaga? Opo. Wala kayong TV? Wala po. Kaya siguro hindi sila, kumbaga, nakikita nila mga dapat gawin kasi wala silang ibang libangan, pero mas mainam pa rin kahit paano. May TV sila, sana sila, no? Kahit paano, no? Wala pala kayong TV, bebe? Wala po. Simula ilang taon wala kayong TV? Sinadya ko pa talaga din mag-TV kasi hindi ko sila nagpupukus sa trabaho pag nakapokus Ay, sa ganun. TV. Hindi, pwede mo naman bigyan lang ng oras yun. Sabi naman po ng asawa ko, may nagbigay po daw sa kanyang TV. Iuwi daw po niya dito. Ay, may magbibigay sa kanya? Opo, kasi papagawa pa po niya. Ay, sira. Sira yung ibibigay, tapos ay, wala din. Pero sayang niya. Oo. Paano, tutuloy na ako ha? Binisita ko lang kayo ha. Medyo ginabi ako kaya na-stress din ako. Maraming stress. Oo. Okay, bye-bye baby. Bye-bye. Bye-bye baby. Uy, kapugi-pugi naman ni Prince. Malusog na. Uy, wala, strong na. Bye-bye baby.